Diyan na magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po'y 28 na ng Nobyembre, araw ng Biyernes sa taong 2025. Magsama-sama tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM Katambay mo at ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region Porbi, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, barangay, Ibabang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarasa Suarez at gayon din kay Congresswoman Tina Talavera. Boss Marvin Pasahol, good morning. Miss Babylin Forte Mahal, good morning. At Twin Rogelin Forte, Unica Iha, bango na! Hoy, sa ating mga kasamahan dyan sa Lucena Public Market at sa 90.3 Magic FM kung saan nakatayo ang ating istasyon. Sa bayan po tayo nakikinig dito. Kasama po natin ang ating ating technical video breaks. Ay, batiin ko muna ang early viewers natin kay Brad Ronrods Almadrones, good morning. Kay Milani Samonte, good morning po. Good morning din. At buhat naman dyan sa Baler, Quezon. Kumusta ka na? Busta naman, taga Baler. Arlene Galliar de Santiago, good morning. At sa Pangulo ng Karachi, kay Aya de Guzman Silunga, good morning. Hoy, batiin na rin natin ang ating kaibigan ang ating kaibigang Provincial Director ng Cavite, PD Jerry Marasigan na. At siyempre ang ating kaibigan pa rin na DILG dyan sa Cavite, si Engineer Danny Noblesa. Good morning! Oy, sa ating mga driver, mga taxi driver, tricycle driver, at itong padyak ng Dalahican sa mga nakatutok sa mga taga-Dalahican, good morning sa inyo. At ingat-ingat sa mga nagmamaneho ng mga single, ano ba single? Single na motor. At good morning din sa mga itong nagtitinda ng taho kay Louie Laguno, taho-taho kayo dyan. At sa ating kaibigan gagawa ng basan at na ganyang maliit na negosyo kay Peñano Mabaylo na taga-barangay Ibabang Dupay. Sa mga nanonood sa Facebook, share naman po. Kamusta ba ang ating buhay-buhay ngayong umaga? At sa mga papasok, kayo maggayak-gayak na at baka kayo ay malate pa. Kay General, Retired General Eric Armamento, good morning. Kay Pangulong Reggie Reo,
ng Maroons Good Morning at sa lahat ng tao Gamma Pi Sigma sa buong lalawigan at buong bansa. Gandang umaga po sa inyo mga brads and sis. At sa ating balitang pang-nasyonal, PBBM, hinikayat ang Metro Manila LGUs na tularan ng vertical housing ng Maynila. Anti-political dynasty bill sisimulang talakayin sa Kamara sa Disyembre. Trabaho ng Kamara hindi apektado ng investigasyon ng ilang kongresista. Malacanang hindi per se ang Interpol para agarang paghuli kay Saldi. At 12 milyong illegal na sigarilyo, vape, manufacturing na kumpiska at top 1 priority na aresto ng mahigit ng 9 milyong halaga. Ang detalye sa ating pagbabalik. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na gayahin ang in-city vertical housing ng lungsod na Maynila upang mapabilis sa pagbibigay pabahay ng empleyado ng gobyerno. Ito ay matapos niyang pasinayaan ng inspeksyonin ng San Lazaro Residence sa Santa Cruz, Maynila, isang bagong tayong vertical housing para sa mga kawani na pamahalaan na may salary grade na 18 pa at kumita na hindi higit sa 45,000 kada buwan. Ayon sa Pangulo, kahanga-hanga ang bilis ng proyekto dahil umabot agad ito ng 200 housing units ang napito sa loob lamang ng 3 buwan. Pabiro pa niya sinabi na naiinggit siya sa Manila LGU dahil tila panaginip lang ganitong progreso para sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD. Dito Pangulong Marcos kung nagsanib ang ganitong inisyatiba at lokal na pambansang pamahalaan na mas marami pang pamilyang Pilipina matutulungan ng usaping pabahay. At sa karagdagang babaitang nasyonal, target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na simulan sa Disyembre ang pagtalagay sa panukalang batas ng pagbabawi sa political dynasty o magkakapamilya sa gobyerno. Ayon kay Lanao del Sur District Representative Sia Alonto Adjong na siya ring chairman ng committee para na Kamara Anti-Political Dynasty Bill sa ilalim ng liderato ni House Speaker Faustino Boji III. Binanggit ni Adjong na siyam na panukalang nakahain ngayon sa Kamara sa ugnay na anti-political dynasty kaya nahintay na lamang nila ang consolidated na pinag-iisang bersyon nito na siyang pagtibayin sa kapulungan. Para kay Adjong, napapanahon itong talakayin upang malinawan kung ano ay saktong kahulugan ng saklaw na tinuturo ng political dynasty sa isang pamilya. At good morning muna kay Brena Flores from Cavite. Trabaho ng Kamara hindi epektado sa investigasyon sa ilang kongresista kaugnay ng flood control iskandal. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji III na anuman ang mangyari sa natiling nakatuon ng Kamara sa tungkulin nitong maglingkod sa bayan. Ayon kay Diang, pananagutan ay bahagi ng pagiging lingkod bayan kaya't lahat ng mga kongresista iniimbestigahan man o hindi ay handang makipagtulungan sa anumang proseso habang patuloy na ginagampanan ng kanilang papel bilang mambabatas. Binigyan din ang kapakanan ng sambayanang Pilipino ang pangunahing prioridad ng Kamara kaya gagawin nila ang lahat ng kinakailangan upang paglingkuran ng publiko ng tama at tapat. Pahayag ni D. Kasunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ang 8 kongresista habang marami ang patuloy na iniimbestigahan. Muling binanggit nito ang kinagalang kapulungan ang mandato ng ICI kaya makipagtulungan sila nang walang alilangan sa lahat ng investigasyon. Kakibat ang paniniwalang katotohanan na hindi dapat ikinukubli at may pananagutan na dapat managot.
At sa dagang pambalitang nasyonal, Malacanang hindi persahin ang interproparagarang paghuli kay Saldico. Walang balak ang Malacanang na madaliin ang Interpol sa paghuli pagpawin dating kongresyan si Saldico. Ayon sa Palace Press Officer Presidential Communication Office, PCO Yusek Atty. Kyle Castro na may naka-issue ng blue notice, ang Interpol kaya mainam na hintayin ang masusunod na hakbang ng mga otoridad. Sa ngayon, pakiusap pa lamang ang ginagawa ng Malacanang kasabay ng hamon kay Ko na umuwi sa harapin ang kaso. Git ng palasyo, walang naniniwala si Ko sa kanyang mga akusasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay naman ng budget and share session. Mas mabuti itong panumpa sa harap ng korte upang magkaroon ng bigat ang kredibilidad. At 12 milyon halaga ng legal na sigarilyo ng vape manufacturing na kumpiska sa Cavite. 4 na suspect na aresto. Nakumpiska ng operate ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNP, CIDG, Laguna, Provincial Unit ang illegal na sigarilyo ng vape na manufacturing materials at sinagawa ng bypass operation sa Silang Cavite. Naresto 4 na individual na naaktuhang nagbebenta ng illegal na sigarilyo at nag-ooperate ng hindi autorisado pasilad na gumagawa ng mga vape product. Na-recover ang nasabing operasyon ng humigit kumulang 200 na ebidensya. Kabilang ang mga illegal na sigarilyo at mga kagamitang paggawa sa pagbuo ng vape. Nabigyan ang mga suspect na nagpakita ng license to operate at bipang dokumentong kinakailan sa nato ng produksyon. Ang mga nakumpis na sigarilyo at vape ay tinatayang nagkakalaga ng 12 milyon. Sa ngayon, ang mga akusado ng kustodiya ng CIDA ay nakakahanap sa kaukalang kaso. Prior target na arresto na magit 9 na milyong halaga ng hinahalang sabu na kumpiska ng PNP. Na-aresto ng mga operatibo ng Police Station 3, Tolomo Drug Enforcement Unit ang isang individual na sinawang bypass operation sa Barangay Matina, Pangi, Davao City. Ang suspect ay isang 25 anyos na gulang na lalaki at itutuloy na Davao City Stop number 1 priority target na kumpiska mula sa kanyang isang head-seated sachet na inihalang sabu na ginagamit sa nasabing operasyon. Bukod dito, nakumpiska rin sa kanya ang karagdagang disilyadong pakete kabilang ang isang malaking bloke na tinatayang nagkakalaga na magit kumulang 9 na milyon. Ayon kay Philippine National Police PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Datates Jr. patuloy ang pinapalakas ang ahensya ang mga hakbang upang magsugpo ang illegal na droga sa bansa. At sa balita natin lokal, TESDA step allowance distribution matagumpay na pamahagi sa tulong ni Congressman David J.J. Suarez at Alona Party List. Patuloy na naramdaman ng mamamayan ng 2nd District of Quezon ang benepisyo ng programang pangkabuhayan matapos sa gawa ang distribution of allowance para sa mga benepisyo ng TESDA Special Training for Employment Program STEP. Layunin nitong suportahan ang mga trainees habang tinatapos sila ang mga kasong nagbibigay ng kasanayang nagagamit sa trabaho at hanap buhay. Sa pagpaguyod ni Congressman David J.J. Suarez, katuwang ang Alona Party List na mas mapalawak at napabilis ang pag-aabot ng programa sa mga liblib at urban barangays. Patuloy nilang sinusul ang mga inisyatibong nagbubukas ng oportunidad para sa skills training, livelihood at employment bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilya at nais magkaroon ng dagdag kakayanan para sa malmulad na kinabukasan. Kaugnay nito, taos pusong pasasalamat ang pinaabot ng mga TESDA accredited schools sa naging katuwang sa pagpadala ng programa. BWS College, Lucena United Tech, Educational Institute Incorporated, Lucena Newton Science School, Candelaria St. Honor Academy Incorporated, Candelaria
Side Integrated School Incorporated ng Chaong ang kanilang aktibong pakikilaw kay susi ng maayos sa pagpapatupad ng training at pagbibigay ng kredibilidad pagtuturo sa ating mga kadistrito. Sa ilalim ng state program, nakakatanggap ang mga trainees ng ilibreng training allowance at starter toolkit. Isang malaking tulong para sa pagsimula ng damang ng bumuo ng sariling kabuhayan o naghanap ng mas magandang trabaho. Ayon sa opisina ni Congressman Suarez, patuloy ang tinutulak ang programang nagbibigay ng tunay na oportunidad, hindi lamang pang malaking panahon, kundi pang matagalang benepisyo para sa mga mamayan. Sa suporta ng Alona Party List, inaasahang mas marami ang proyektong training programs ang maibaba sa distrito. Pinakita ng matagumpay na distribusyon ito kapag nagtutulungan ng pamahalaan, edukasyonal institusyon at mga katawan ng bayan, mas mabilis na naihatid na serbisyong direkta at malinaw na napakinabangan ng tao. Hashtag Serbisyong Suarez. At sumainyo ang lokal at national na balita, ang inyong tagapagbalita. Good morning! Oy, good morning man, Rowena Apostol. Kumusta na ba ang iyong business, ha? Nakita ko ang iyong post. Ano na nangyari sa post mo? Paki-comment mo nga. Nagkaayos na ba kayo sa inyong negosyo? At sa ating usapin naman ngayon ng tinig ng masa, kayo ba ay pabor na tanggalin ang mga e-trike sa mga pangunahing kalsada? Kung mapapansin natin, ang dami ng e-trike na nagkalat sa ating mga pangunahing kalsada at ito ay kapaki-pakinabang para sa ating mga mamamayan. Pero itong sinabi ng LTO na aalisin sa kalsada ito, ha, naku naman. Mukhang may senador na nagsasalita na para bang hindi nagbubuwis ang mga nakasakay dito. At pakinig nyo mga kababayan, mainit na naman ang usapin. Dapat payagang dumaan mga e-trike sa pangunahing karsada. Hindi natin maikalyan ang mga e-trike ay malaking tulong sa maraming pamilya. Ginagamit ito ng mga magulang sa panghatid na sundo ng mga anak, pamamalengke at maging panghanap buhay tulad ng regular na tricycle. Tahimik, mura ang konsumo at malaking kabawasan sa polusyon. Para sa ilan, ito ang pinakamadaling paraan para kumita lalo sa panahon ngayon na lahat ng bilhin ay tumataas kung pagbabawalan sila ng major roads para manaring lilitan ang kanilang kaunlaran at serbisyong komunidad. Sabi ni Bena Flores, Sir Tonton, dyan po kami sa RTC and Friends, Relio Tonton Chavez and Friends. Oh, thank you very much. Wala pa po tayong ano yan, salamat kung may gawa na tayo ng page yan. Maganda ho na yung page na yan, ha, para magkaroon tayo ng isang samahan kung saan ang pagtatalakay sa radyo na may kalinawan at mga may kaukulang sinasandalang mga batas. Sabi rito sa negative side, pero narito ang ilang panig. Marami ang mga nagsasabing ang e-trike ay nakadagdag sa traffic. Natural lang. Dahil kahit ka naman bumili ng maraming kotse, bumili ka ng kotse, kahit ang bawat isa ay bumili ng kotse, ay talaga makakapagdadagdag sa traffic, pareho lang yan. Lalo na kung mabagal ang takbo o bigla ang huminto sa gitna ng kalsada, ay dituruan. Marami ring unit ang hindi nirehistro ng LTO, iparehistro. May ilang driver na walang lisensya na problema kung kapag may strike, sino ang mapananagot o biga, di pakunin ng lisensya. Ang tandaan, hindi lahat ng strike ay gawa ng para sa mga roads. May modelong pang barangay road, nalaan sa lakas at mga safety features. Alam nyo mga kabayan, itong mga binabanggit, mamaya pagpatuloy natin ang iba pang talakay dito. Bigyan lang natin ito ng isang malalim na pagsusuri kung saan ang e-trike, yung binabanggit nila na nakakaskip sa kalsada, ay natural lamang na yan ay dumanay sa kalsada. Hindi naman pwedeng lumipad yan. Hindi naman yan eroplano. At hindi naman yan kalabaw para sa tubigan.
ano, yan ay sasakyan, ano, ay sinasabi sa pangunahing kalsada, ay kung yun nga bike, ay nilalagyan nyo ng bike line, di ba? Hindi pwede naman yan eh, kung tutuusin eh, pwede nga yan eh, kung isususog lang yung batas, na e-trike line, kasama yung bike line, wala namang problema kung titingnan, di ba mga kababayan? Dahil kung titingnan natin at susuriin, ang mga nakasakay dito ay nagbabayad ng buwis. At kung nagbabayad ng buwis, ang mga nakasakay dito, entitled ditong gumamit ng programa at proyekto ng gobyerno kagaya ng kalsada. Masakit yan mga kababayan eh. Siguro nauusamila sila dahil doon sa kawalan disiplina. O di lagyan natin ang disiplina. At yung RA 4136 o yung ginagamit natin na para ma-register yan kasi emission saka yung body number ng sasakyan ay di ba yan no? At saka yung motor number ay di lagyan natin na susugan. Kung kailangan lagyan ng chassis number yan eh kasi ang motor ho naman niya wala makikitang motor number. Ay di susugan no yung batas para sa kapakanan ng mga mahihirap. Alam niyo ba ang mga nakakabili nito ay mga ordinaryong masang Pilipino. At kung ordinaryong masang Pilipino yan, hindi naman yan kaya bumili ng mga mamahaling sasakyan. Bagamat na sasakyan ngayon, ay kaya na ng mga ordinaryong empleyado. Ang e-trike ko kasi ay kaya lamang ng mga ordinaryo naman na namumuhay sa Pilipinas. Masakit din yun para doon sa mga tao at titingnan natin sa Metro Manila at ibang lugar, panghanap buhay nga yan eh. Ginagamit nga ho yan sa pamamasada ng ilang ating mga kababayan. Makakatulong ho yan sa paglinis ng kapaligiran dahil hindi naman nagbubuga ito ng maduduming usok eh. Electric vehicles po ito. Kaya mga kababayan, tignan nun natin mabuti yung mga sitwasyon kung saan yung ating mga kababayan ay pinagkakaitan natin ng karapatang gumamit, dapat i-regulate lang po kung halimbawa sa mga national load, national load ba ng national road, ay ilagay natin sa side, kaunting tabi, na pwedeng daanan nila. Huwag yung hindi papadaanin. Yung bisikleta nga nakadaan bakit ba yung e-truck ay hindi? Pareho lang namang walang lisensya yung nagbabike Yung nagbabike, ano ho, mga kababayan? Isipin niyo't isipin. Sana hindi natin maisip ng mga palisiyan ng gobyerno na mga ganito, no? Dapat tingnan niyo muna yung mga downside, saka upside. Kaya kung dapat i-register natin. Lagyan natin regulation at dapat bang kumuha na ng driver? Dapat lang. Kung inutuloy natin ito katulad ng tricycle na ginagamit para sa parehong layunin, makatarungan, may rehistrasyon at lisensya para malinang pananagutan sa kalsada. Yun. Kung legal ang operasyon at pasado sa LTO, mas madaling ring ma-integrate ang traffic rules sa road planning. Bilang ang banda kung masyadong mahal o komplikadong proseso, kuha naman ang maliit na operator at magulang na pag-delineate sa mga gamit. Yun, kaya yung mga binabagit natin Marahil ang pinakabalansing solusyon, i-rehistro ang e-truck, gawing abot kayang simple ang proseso. Lisensya ng driver, basic safety lang para iwas aksidente. Road classification, payagan ang major roads kung pasado sa safety standards. Bawal kung i-peligro ang modelo. Traffic enforcement, pantay dapat, hindi yung mahirap ang hinuhuli. Ayan na naman tayo Mahirap minsan Alam nyo kasi yung agwat ng mahirap at mayaman, lalo nating pinalalayo. Saan ka naman nakitang milyonaryo na nag-e-trike? Tingnan nyo sa mga nanonood, kayo po, tingnan nyo mabuti. Diba? Mahirap din Good morning muna sa itong ating isa pang viewer kay Belen. Good morning. Mahirap pong isipin na ang agwat na nga sa mga kinakain halos ang kinakain ng mayayaman
tingnan niyo yung basurahan ng mga yan, makikita niyo diyan yung balat ng sugpo o balat ng mga mamahaling shellfish. Shellfish ba ang tawag doon o shellfish? Kaya mga kababayan, tingnan natin mabuti itong mga ganitong sitwasyon at para sa kapakanan ng taong bayan. Tingnan natin naman itong mga naging proyekto ni Congressman David J. Suarez. Itong kahalagaan ng mga training program. Alam nyo, napapanahon po ito eh. Itong ating binasang balita kanina na pamamahagi ng TESDA Step Allowance Distribution na tagumpay na pamagi sa tulong ni Congressman David J. Suarez. Tingnan nyo, nababalansin ni Congressman David J. Suarez ang mga pundong nakalaan at ano ba nabibigay niya sa mga estudyante. Hindi nga lang ito, yung mga estudyante na bibigyan ng allowance ni Congressman David J. Suarez at ng tulong eh. Kaya naman, kapuri-puri ang mga gantong gawain at bilang isang kongresista ng segunda distrito ay nagkakaroon ng mga pagdi-divide sa mga bahagi ng mga estudyante na nababahagi ng maayos ang pondo hindi lang sa paggawa ng infrastructure project, hindi lang pagbibigay ng tulong pampinansyal sa nangangailangan sa ospital at yun din itong pang edukasyon at ito yung pang matagalan dito nga sa binalita natin yung pang matagalang tulong na kapag ito po ay ang mga estudyante ay nagamit na yung toolkit ay magkakaroon ito ng mga maliliit na hanap buhay kung saan ay makakatulong sa kanilang pamilya. At sabi ni Benefres, tama po lahat. Sir Tonton, kailangan pong bigyan ng tamang pansin ang mga ordinaryong mamamayan. Corrected by Bena Flores. Kita niyo, si Congressman David J. Suarez siya ka ba naman nakitang anak mayaman na nagporsige na kumuha. Kundi lang nila kailangan ng TESDA, sakala sila kukuha ito, mga ito nagsusumikap yung mga tao na maiyahon ng kanilang buhay sa pamamagitan ng mga training program at iba't ibang uri ng kaalaman. Ang kalagahan nito ay meron itong allowance na 160 per day. Napakahalaga na napasok ka na at pagkatapos na yung pag-aaral ng training program ay magkakaroon ka ng allowance para magamit mo naman ito sa panimulang puhunan. At hindi ordinaryo mga paaralan nito itong Vives School kilala natin ito na mahusay na paaralan to at magaling ang mga gamit dito. At kung ikaw ay mag-aaral dito, kagaya ng mga napili ni Congressman David J. Suarez, mga school na napakaliwanag na magbibigay ng kaalaman upang ang direksyon ng buhay na isang maliliit na mamayan ay babago mga kababayan. At ito sa tulong ni Congressman David J. Suarez at ng Alona Party List. At kung pagmamasdan natin mabuti at susuriin ang mga gatong programa, hindi lang nga ngayon ito at tuloy-tuloy po ito. Makikita niyo ito sa nakaraang buwan, meron na naman, minsan 2 months, 3 months ang pagitan, at naitaguyod ito ng maayos nung nakaraan ng mga buwan pa lang, yung sa Chaong, yung naalala ko yung naibalita ko din noon, yung mga mananahi, ngayon may mga hanap buhay na yung mga tao. Kahit pa paano makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin kung saan maiiahon ang gutom at ang gastusin sa mga pang-araw-araw kagaya ng elektrisidad, tubig at mga konsumihin ng mga anak na nag-aaral. Kaya congratulations Congressman David J. Suarez. Yun po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Good morning muna sa ating kaibigang Vice Governor Ted Alcala. At palagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pondo ng bayan upang ang serbisyong maayos sa ating makamtaan ang inyo nakasama sa Facebook Live at sa Paimpapawid. Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, 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 bye-bye. Ingat, ingat, ingat.
God bless!